ito yung kinakain nila kasi hindi sila kumakain ng rice. At dito, ito talaga yung pinapakain sa pusa. Yung mga manok, meat. At ito, na parang tinapay na siya. Parang rice na din siya sa atin, pero dito ay tinapay siya. Kasi yung pusa talaga, kumakain talaga siya ng tinapay na ganito dito sa kanila. Tingnan mo siya. Hindi naman siya matitigas kasi ano pa lang siya, bago pa lang siya. Yung mamitigas, yung hindi na bago. Tapos pwede mo siyang lagyan ng tubig. Pero ito yung mga pusa, pag lagyan mo ng tubig, meron talagang pusa na hindi siya kumakain. Kasi pag lalagyan mo ng tubig na ganitong tinapay, ano kasi sila, yung magdiarrhea sila, magtae-tae. Kaya siguro ayaw nila. Kasi yan yung na-recognize ko din kasi minsan nilalagyan ko ng tubig pag yung tinapay ay ano na siya matigas. Kasi itong tinapay na ito, madali lang siyang matigas pag mahanginan siya na hindi mo siya matakpan. Titigas na siya kaagad. Kaya kailangan na kapag bukas mo lang, wala na siyang singaw, takpan mo siya kaagad. Hindi siya mag-stay ng ilang mga weeks or something. Mag-stay lang siya ng 3 araw, 4 na araw, pwede mo pa siyang makain. Pero pag lumagpas na siya ng ganyan, hindi na kasi ano na siya magdadry na siya. Tapos meron pa ngang kahit na pagbukas mo lang tapos hindi mo na siya matakpan ng mabuti yung tinapay, maano na siya, titigas na siya kaagad. Hindi mo na siya makain. Pero merong way na kahit matigas na siya, pwede mo siyang kainin kasi meron namang pwede mo siyang ilagay sa pagkain na ano mo lang siya, parang i-fry mo siya sa oil. Tapos ibudbud mo lang siya sa iyong pagkain. Na kung anong gusto mong lagyan. Meron ding nilalagay nila sa salad. Vegetable salad. So, kaya hindi natin nilalagyan ng tubig pag nagpapakain tayo ng pusa na ganito yung binigay natin. At yung pagkain nila ay yung sa atin parang siya ba? Mga Argentina na meat. Yung nasa malaking anong tawag nito? Can. Ang tawag dito ay mortadella. Yung loaf meat sa atin, yung tinatawag na loaf meat, ganito. So, meron naman kami ditong cat food na 20 kilos kaso ayaw nila kasi itong mga pusang maliit hindi pa sila makakain ng cat food. Kasi siguro hindi pa sila makalunok masyado. Kaya ito lang muna. Tapos ito siya hindi ito kumakain ng cat food, itong nanay. Tapos ito yung kumakain. Tingnan mo, ayan siya. Nakatalikod. Pag matapos silang kain, kumakain na sila. Tapos ito ding isa. Ayan. Ayan siya. Naghihintay din. Tapos doon din, meron ding pusa din yan namin. Ayan. Ayan siya. Buba. Adapt din ito kasi wala na kaming pusa. Kasi umalis yung pusa na una naming pusa dito, umalis yun. Kasi dinala na kasi dito, malalaki na sila. Tapos buntis. Tapos nag-anak. Tapos yung anak ay kinain ng aso. Dito sa balcony, sila natutulog noong gabi. Tapos kinain ng aso. Tapos yung iba hindi na nakita. Yung katawan nung isa nakita. Pero wala nang buhay. Tapos yung isa, hindi na nakita. Siguro naubos yun ng kain. Maliit pa sila. Kaya itong kuting na ito, pag nasa labas sila, ay inaano ko talaga sa loob kasi mayroong mga aso na kumakain ng pusa. Mayroong ding pusa na kumakain ng pusa. Especially yung mga lalaki na pusa. Kinakagat po nila yung kuting. So, ayan. So, yung budget ng mga pusa, dati, yung isang malaking grapon, ikan, ay umabot pa ng 1 week sa kanilang 3. Tapos ngayon ay 6 na sila.
So, dalawang kana yung binibili namin para sa kanila. Ayan, tingnan nyo. Hindi naman talaga nila kinakain yung tinapay. Merong pusa na hindi kinakain yung tinapay. Meron ding kinakain yung tinapay. Kaya mostly, pag naglalagay kami ng meat na ganito sa loob, gibaga na namo pagbutang kay para kaunon nila ang pan ug apil. Ayan siya oh. Yung meat lang kinakain niya. Kasi yung pusa, pag hindi mo siya ikapon, mag-aanak siya ng mag-aanak. Nag-aanak talaga sila kada taon. Meron pa nga 2 beses sa isang taon. Kaya dadami yung pusa. So, pag mag-alaga ka ng pusa, kung ayaw mo ng mga madaming kuting, mag-alaga ka ng lalaki. Pero pag gusto mong may kuting, mag-alaga ka ng babae. Pero sa case naman namin dito sa mga pusa namin, hindi naman talaga namin ito sila, yung kumbaga na hiningi mo sa iba na gusto mo merong pusa, ito sila ay ko lang na pulot. So, babae man siya o lalaki, ay napupulot ko, yun na. Tinala ko sa bahay. So, if babae siya, wala ka ng choice. Hindi manganganak talaga siya. Hindi naman pwede na itapon kasi kawawa naman kasi siya eh. Nag-iyak siya na nag-iyak ba. Ito siya oh. Ayan, tapos yung dalawa, napulot din namin yun. Dito din sa ilalim ng bahay. Tapos yung isa, yung nasa kanina, ay binigay yun. Stray cat din yun, pero nagpunta daw sa kanila doon, tapos binigay sa amin. O, dinala din dito sa bahay. So, ayan na, tapos na yung iba. Tapos, ayan. So, yung isa dito, kinain niya na yung, yung martadila na malalaki. Ayan siya. Ayan, malalaki ito. So, ilang peraso na yung namin sa kanila. Minsan nga 3. Pag hindi siya nilalagyan ng tinapay, pag pure lang. Pero pag lagyan mo siya ng tinapay, madami kang parang hindi siya mauubos kaagad. Ayan siya, lalaki yan siya. Psst! Buba! Buba! Psst! Yung mga pusa dito, yung mga, especially yung mga stray cat, pag open yung gate, pumupunta sila sa loob, tapos nangingihi ba kung saan-saan. Yun yung pinakaayaw ko kasi yung amoy ba, maaamoy ko siya. Kaya, lagi kong kinuklose yung gate. Tapos, kahit nga dito sa, sa balcony, umihi sila kahit sa mga semento, sa mga tanim. Yun yung problema maproblema mo pag meron kang pusa na lalaki, kahit saan siya nangingihi. Ayan. So, yung isa natapos na. Itong dalawa, hindi pa natapos yung dalawang anak niya. Ayan, napulot ko din ito. Ito, lalaki siya. Gray. Ito din. Napulot din ito. Akala ko nga hindi na ito makasurvive dati kasi sobrang payat niya talaga. Yung napulot ko din ito siya. Siguro gutom na gutom siya. Pumunta siya dito. Ang payat-payat niya. Tapos yung isa naman na kulay gray, hindi yun nakasurvive. Mga isang araw lang yun napulot. Pero akala ko dati na may-ari yun kasi nung nakita ko siya, na 3 days ago bago siya pinulot, kasi may tao na tumatawag sa cellphone dito sa baba, nag-uusap sa telephone. Tapos,
ay yung pusa ay sunod ng sunod sa kanya. Akala ko siya yung may-ari. Tapos, pag nakikita ko palagi yung pusa dito, nakikita ko dyan sa may ilalim. Akala ko may-ari, kaya hindi ko siya napulot. Pero kung napulot ko yun, ng maaga pa, siguro maagapan yun, mabuhay pa siya. Nakita ko siya dito sa may sa may couch sa aming likod bahay. Yun, kinuha ko siya tapos nanghihina na yata, natutulog. Tapos binigyan ko siya ng pagkain, kumakain naman siya. Pero nagulat ako noong umaga na, mga 10 o'clock siguro ng gabi, nakita ko pa siya, pumunta pa siya sa amin. Tapos, nilagay ko siya doon sa kabilang kwarto kasi matulog na. Kasi hindi man pwede na sa amin, baka may sakit siya or something. So, nag-iiwas din ako. Kasi may bata. Din nilagay ko siya doon, ay nabigla na lang kami na namatay na. Ano na siya, parang para bang tumigas. Siguro gabi yun nawala ng buhay kasi tumigas na kasi siya nung umaga. Tapos yun nilibing na lang dito sa may garden sa ibaba. Kasi ang ganda talaga, katulad siya nito ng kulay, katulad siya nito gray. Pero napakahaba ng niya, yung balahibo. Ito gray siya pero hindi siya mahaba. Yung balahibo niya maliit lang. Yan. Pero yun ang haba-haba ng balahibo nun. Ang may lahi yata yun. Tapos, natapos na sila. Ayan. Nagsanbating na yan sila. Kasi yung pusa, pag may araw, nagsasanbating sila, binibilad nila yung katawan nila sa araw. Especially ito ding maliit. Ayan, nagbibilad sila. Yan. Tapos yung din pagong, ayan. Nagbibilad din siya sa kanyang katawan. Pagbukas yan, umalis na dyan, tapos pumunta siya doon sa aking halaman at kinakain niya yung aking mga bulaklak. Mga dahon. Ito yung pagong ay babae pala yan. Pag ganyan. Akala ko lalaki yan siya. Yung isa nasa loob, tapos yung isa nasa loob din. Tapos yung maliit, nagkasakit yata yun. Hindi na siya, nakita ko na lang siya na hindi na gumagalaw yun. Nag-dry na pala siya sa loob. Wala na siyang buhay yung maliit na isa. Alam ko na may sakit na talaga siya kasi yung kamay niya, parang yung kamay niya na dinala dito, ng maliit. Last year yata, 2 years ago yata yun dinala dito. Putol na yun. May mga putol-putol na yung kanyang kuko. Kaya may sakit talaga siya. Tapos hindi na siya masyadong kumakain ng lettuce. Ayan, kumakain siya ng cucumber. Binibigyan siya ng cucumber, ng lettuce. Ito namang pagong, okay naman siya. Kasi hindi naman siya Pero pag tumai talaga sila, malalaki talaga. Tapos maitim. Tapos pag nagkakalat din sila. Merong yung mga ihi din nila. Parang yung ihi nila na may parang gasolina ba, yung may mga puti na dala-dala. So, ayan, yung yung aking mga alaga. Ito din siya. Naghihintay. Ito siya, pinakamabait ito kasi hindi siya nangangalmot, hindi siya nangangagat. Parang calm na calm lang siya, tapos naghihintay siya pag matapos na kumain yung iba. Kasi kahit na bibigyan mo silang lahat, meron talagang pusa na ayaw kumakain ng kasama yung ibang pusa. Tapos meron ding pusa na kinakalmot nila kasi ayaw nilang kumakain yung isa. Ganyan yung ugali ng mga pusa. Meron ding pusa na naghihintay lang habang matatapos na yung iba. Katulad nito. Yan, naghihintayan siya. Tingnan mo. Now, ngayon pumupunta na siya. Ayan. So, ganyan, may ugali ng mga pusa na ganyan. Katulad noong dati, doon pa ako sa atin, meron talagang ganyan, naghihintay siya na matapos yung iba, tapos siya na yung, siya na yung susunod. Meron namang hindi nakapaghintay, meron ding mga ngalmot na ayaw magpakain. Ganyan yung ugali ng mga pusa. Pero ito siya ang pinakakalm na pusa namin, itong gray. Ito mabait din ito siya. Yan. You finish it? So,
Ayan lang guys. Thanks for watching.